Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Muli sa magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at sa buong bansa, sa buong mundo. Ngayon pong araw na ito ng Wednesday, ngayon pong March 6, 2024. Silipin na po natin, alamin na po natin ang mga umaarangkadang headline. Arangkada Balita. Mga paraan upang maibsan ang tumitinding epekto ng tagtuyot sa kabila ng mabilis na inflation rate, paiigtingin pa ng pamahalaan. Arangkada Balita. Sapat na supply ng isda sa Holy Week, tiniyak ng BIFAR. Arangkada Balita. Plebiscito sa Chacha ngayong taon o sa kalagitnaan ng 2025 midterm elections, malabo ayon sa COMELEC. Arangkada Balita. Dalawang bagong testigo laban kay Pastor Apollo Kibuloy humarap sa Senado. Arangkada Balita. Balita naman sa ibayong dagat, 2 patay sa banggaan ng training aircraft at isang pampaserong eroplano sa Kenya. Arangkada Balita. Sa balitang pampalakasan, Chaja Santiago humakot ng parangal sa Japan Volleyball League Division 1. Arangkada Balita. Sa showbiz, kapuso actress Maine Mendoza, hiniritan na ng apo. Arangkada Balita. At sa ating viral news, wedding proposal ng isang lalaki isinabay. Ay, gusto magpa-trending ha. Isinabay sa concert nitong si Taylor Swift sa Singapore. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Sa oras sa 7 sandali makalipas ang alas 5 na ng morning, buong araw na ito ng Wednesday, kami po nyo makakasama hanggang alas 6 po tayo. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino. Arangkada Balita. Sa detalye nga ng mga umaarangkadang balita, paiigtingin pa ng pamahalaan ng mga hakbang upang maibsan ang epektong dulot ng El Niño phenomenon sa bansa. Ito ang tiniyak ng National Economic and Development Authority o NEDA matapos i-anunsyo ng Philippine Statistics Authority ang bahagyang pagbilis muli ng inflation rate sa 3.4% noong Pebrero. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, patuloy nilang babantayan ang presyo ng mga pagkain, maging ang pagpapatupad ng mga kinakailangan panuntunan upang tiyaking abot kaya at sapat para sa mga pamilyang Pilipino. Idinagdag pa ng kalihim na kailangang manatiling mapagbantay at proactive ang pamahalaan upang tugunan ang inflationary pressures. Arangkada Balita. Tinatayang 40 probinsya ang makaranas ng tagtuyot sa pagtatapos ng buwan ng Abril. Ito naman ang inanunsyo ni Annalisa Zolis, sa Climate Monitoring and Prediction Section Chief ng Pag-asa sa gitna ng epekto ng El Niño phenomenon. Ayon kay Solis, 13 probinsya ang maaring makaranas ng dry conditions, habang 25 lalawigan naman ang posibleng tamaan ng dry spell sa pagtatapos ng Abril. Kaugnay nito, inanunsyo ng Pag-asa
o na posibleng maranasan ang dry condition sa mga lugar sa Mindanao habang inaasahang magkakaroon ng dry spell sa tagtuyot sa iba pang bahagi ng bansa. Subalit, hindi pa raw inilalabas ang Weather Bureau ang listahan ng mga probinsyang tatamaan nito. Arangkada Balita! Samantala, speaking of panahon, alamin po natin kung ano ang magiging lagay ng panahon, kung iinit pa ba, malalala pa ba yung nararanasan nating epekto ng El Nino phenomenon. Nasa kabilang linya po natin mula Pag-asa si Obet Badrina. Magandang morning, Obet. Magandang umaga po, magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig natin. Sa kasalukuyan, wala tayong bagyong minomonitor sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At ang umiiral ho ngayon ay yung tinatawag nating easterlies. Ito yung hangin na nagmumula sa karagatang Pasipiko. Samantala naman, maaari tayong makaranas ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilad-pagkulog sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa ngayon naman, wala tayong nakataas sa gale warning, kaya ligtas naman pumalaot ang mga sakyang pandagat at maliliit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. At ang temperatura namang mararanasan dito sa Kamaynilaan ngayong araw ay mula 23 to 34 degrees Celsius. Samantala naman, ang ating temperatura sa Metro Cebu sa 25 to 31 degrees Celsius. Sa Metro Davao naman, 25 to 32 degrees Celsius. At yan po ang lagay ng ating panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Obet Badrina. Magandang umaga po. Obet. Yes po, sir. Yung heat index kahapon, saan lugar na itala yung pinakamataas na heat index? Opo, sa may Tugigaraw po, no, naitala natin yung pinakamataas na heat index kung saan ang range po niya nasa mahigit 35 degrees. Saang lugar, Obet? Sa ano po, sa bahagi ho ng Northern Luzon, sa may Tugigaraw, nasa 42 degrees Celsius po. 42 degrees Celsius. Yes, opo. Hindi po yun yung actual temperature, no? Yes, yun po yung heat index. Pero kahapon sa Metro Manila, ano heat index? Nasa 35 po. 35 degrees Celsius. Opo. Okay. So possible, tumaas pa yan sa mga susunod na araw, di ba? Tama po, inaasahan natin sa mga susunod na araw ay tataas pa, lalo na pagdating na ang buwan ng Abril. Pero doon sa mga lugar, halimbawa sa bandang Angat Dam, diyan ba nakakaranas ng kahit paano ay tikatik or kaunting pag-ulan? Mahalaga yung mga watershed areas na yan eh. At least in general po, at least wala po na-report sa atin, no, ng mga pag-ulan, no. Posible medyo mahina lang kung meron man. Kasi ito po, meron kasing mga pag-ulan na within the mountain po, no. Minsan masyado siya maliit kaya hindi na natin ito na monitor. Okay. Kasi nung Lunes napansin ko na makulimlim tapos medyo umambon siya. Kaya ako in-expect ko, sabi ko may kahit paano talaga may pag-asa pa rin naman kumbaga na huhupa kahit paano yung mainit na panahon, di ba, Obet? Opo, tama po. Alright, sige. Pero sa Mindanao ba, ano ang panahon doon sa Visayas, Mindanao? Opo, fair weather din po, no, pero possible din yung mga isolated. But generally po, mainit pa rin po sa malaking bahagi ng bansa. Okay. Sige, maraming salamat, Obet Badrina. Mula dyan sa Pag-asa, mag-ingat kayo. Magandang umaga. Magandang umaga po. Alright, salamat si Obet Badrina. Kasi importante yung tubig natin. Kapag hindi naulan dyan sa watershed area, lalo dyan sa may Angat Dam, pababa Yan na nga, di ba? Nababalita natin. Pababa yung water level kasi kahapon umabot po sa 204.65 meters yung water level kahapon. Maya po alas 6 maglalabas po muli. Pero ang pagsukat niyan every 6 in the morning, no? Yeah, every 6 in the morning naglalabas sila ang Pag-asa ng update. And speaking of El Nino, dyan naman po sa Visayas, yung binabanggit ho natin, umabot na po sa halos 2,000 mga magsasaka ang apektado ng El Nino o epekto ho ng tagtuyot sa Southern Negros Occidental. Ayon kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, umabot na sa mahigit 77 million pesos ang halaga ng pinsala sa mga palayan at mahigit 157,000 piso naman sa mga maisan. Mas malaki po doon sa mga palayan. Hindi naman anya naapektuhan ng tagtuyot ang mga yung mga palayan
na sakop ng Bago River Irrigation System. May patubig ho kasi. Samantala, sinabi naman ni Governor Lacson na 2 Bureau of Soil and Water Management Engineers ang nagpadala na ng 2 engineers ang Bureau of Soil and Water Management at Department of Agriculture sa Lalawigan matapos niyang hilingin na magsagawa ng cloud seeding upang maibsan ang epekto ng tagtuyot. Arangkada Balita! Sa kaugnay pa ring balita, muling hinimok ng Pag-asa ang publiko na maging matipid o magtipid sa paggamit ng tubig sa gitna naman ng patuloy na pagsadsad ng antas ng tubig sa iba't ibang dam at pagpasok ng dry season. Sa pinahuling datos ng Pag-asa, bumaba sa 0.03 hanggang 0.50 meters ang level ng tubig sa mga dam kahapon kumpara sa araw bago ito. Ayon naman kay hydrologist Elmer Karingal ng Pag-asa Flood Forecasting and Warning Section, inaasahan pang bibilis ang pagbaba ng water level dahil sa malakas sa paggamit ng tubig at kakulangan sa ulan. Nabatid na bumagsak na rin sa negative level ang rule curve ng mga pangunahing dam sa bansa na siyang tinakda ng dam management at nagsisilbing pamantayan kung may kakayahan pang mag-supply ng tubig ang dam para sa irigasyon, kuryente at household use. Bagamat nanatiling above the rule curve ang water level sa Angat Dam, patuloy ang panawagan ng Pag-asa sa matalino at responsableng paggamit ng tubig. Arangkada Balita! Hinimok naman ng MMDA ang mga local government units na magpatupad ng water crisis mitigation measures upang mabawasan ang epekto ng tagtuyot dulot ng El Niño phenomenon na posibleng tumagal hanggang Mayo. Din ito kabilang sa inaprobang resolusyon ng Metro Manila Council ang pag-iipon ng tubig ulan. Ayon kay MMDA Acting Chairman Attorney Romando Artes, nakabuo o bumuo ang ahensya ng mga pangunahing disenyo para sa rainwater catchment system na ipamamahagi sa 17 lungsod sa Metro Manila. Abatid na naglagay ang MMDA ng 2 catchment system sa isang pocket park sa Tripa de Galina kung saan ang inipong tubig ay ginamit para sa pag-flush ng mga palikuran at pagdidilig ng mga halaman. Arangkada Balita! Ito naman mula sa DOH, nakapagtala na po ang Department of Health ng mga kaso ng water contamination, foodborne at vector-borne diseases sa iba't ibang rehiyon sa bansa sa gitna naman ng umiiral na El Niño phenomenon. Batay sa datos ng DOH nitong Enero, mahigit 400 kasong naitala dahil sa kontaminadong tubig mula dyan sa Cordillera Administrative Region o CAR, Region 11 at 4A o Calabar Zone. Halos sa 60 kaso naman ng foodborne illnesses ang naitala sa NCR, Region 10 at BARM, habang mahigit 130 vector-borne diseases gaya ng dengue at chikungunya ang naiulat sa regions 10 at 4B. Ayon kay DOH Assistant Secretary Albert Domingo, bagamat hindi pa nakakabala ang naitalang bilang ng kaso, patuloy itong sinusubaybayan ng kagawaran. Paalala rin ng opisyal na manatili sa malililim na lugar, magsuot ng light-colored clothes at palaging uminom ng soft drinks, hindi po, ng tubig upang hindi ma-dehydrate at maiwasan ang heat stroke. Arangkada Balita! At manipis lang yung mga isinusuot, yung mga damit na inyo pong isinusuot. Basta komportable ka. Wag dark color. Yun. Kaya dapat yung mga MMDA traffic enforcer, yung mga... Di ba may uniform sila? Meron silang uniform. O baka pwedeng mag-t-shirt na lang ng plain muna, di ba? Total may ID naman sila eh. Nung araw, nung panahon pa ng mga lolo't lola natin, kapag... Kailan yun? Panahon pa ni Mahoma. Oo. Panahon pa ni Kopong-Kopong, o ni Limahong, maninipis po ang damit kapag tag-init. Mm-hmm. Pag nagbabago naman kasi yan talaga. Depende ho sa... may pattern ho, may climate pattern. Kapag tag-init, ang isinusuot lang mga lolo't lola natin, yung mga, ano man tawag siya, parang may kamis, satin, parang satin ang satin. ang tela. Diba?
Kapag medyo malamig naman, pagpasok ng bear, iba na rin ho. Dapat ganun din. Kesa yung iba kasi sa ibang bansa, di ba? Pag sobrang lamig, doble-doble. Dito naman sa atin, di naman ganun kalamig. Di naman tayo umaabot sa ganun. Yes. Diba? Kaya medyo makapal ng damit. Kapal. Pagka taglamig. At manipis naman, tsaka yung light-colored. Yes. Pagka tag-init. Kaya nga yung mga bahay nung araw, idinisenyo yan, malalaki bintana niyan. Diba? Para pumasok. Para pumasok ang Fresh hangin. air, pero Fresh hindi na air. pwede yung wala nang fresh air ngayon. Ngayon, Kahit sa hindi lang ho hangin ang papasok eh. Pati ho mga magnanakaw papasok ho. Yun, delikado. Kaya dapat may mga may mga paraan ho para maibsan ho yung init ho ng panahon. Well anyway, dito ho muna tayo bukod ho sa init ho ng panahon, dito ho muna tayo sa presyo po, yung epekto po ng inflation sa presyo ng mga bilihin. Bagya muling bumilis ang inflation sa bansa nitong nakaraang buwan. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, umabot sa 3.4% ang bilis ng pagmahal ng presyo ng mga bilihin noong Pebrero at mas mataas ito kumpara sa 2.8% na naiulat noong Enero. Gayunman, mas mababa ang inflation nitong Pebrero kumpara sa 8.6% na naitala sa kahalintulad na panahon noong isang taon. Ipinalawanag ng PSA na ito'y dahil sa pagtaas ng presyo ng bigas at karneng baboy. Arangkada Balita! Samantala, tiniyak ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na sapat ang supply ng isda para sa Holy Week. Yan ay in 2 weeks time na lamang po. Ayon kay BFAR Chief Information Officer Nazer Briguera, peak season ito sa pangingisda kaya inaasahan nilang sapat ang supply nito sa mga palengke. Wow! Dagdag pa ni Briguera, kanilang tinugunan ang mga pangamba kaugnay sa posibilidad ng taas presyo. Oo naman. Naku, kadalasan tumataas din naman ang presyo. Dahil yan lang yung pupwede. Mataas kasi ang Nakainin. demand. Ayan. Mataas din ang presyo. At kanyang binigyan diin na mababa ang presyo ng isda ngayong buwan. So, mababa ho ha, mababa. Mababa pa. Sa ngayon, nasa 60 pesos hanggang 70 pesos ang presyo ng kada kilo ng galunggong, habang ang retail price naman ng bangus ay nasa 150 hanggang 220 pesos kada kilo. Depende naman yan sa bigat, no? Umabot naman sa 120 pesos hanggang 160 ang presyo ng kada kilo ng tilapia. Bigla tuloy ako nagutom. Gusto ko yung tambakol. Sinigang, di ba? Sarap nito, sobrang asim, no? Pero yung mga iba nating kababayan, dati kasi, nung medyo mura-mura pa, yung lapu-lapu. Ay, bongga? Diba, bongga-bongga. Yayamanin ka naman doon, Oo, kapatid. tanggal ng hikayon. Pero ngayon, nagmahal pa yung lapu-lapu, di ba? Maganda yan, yung lapu-lapu nga lang, matinik ko yung lapu-lapu. Di ba? Kung alam nyo yung isda na tinatawag, paborito ni Apo. Yung tamban din matinik eh. Matinik Pero din, sarap. oo, yung Pag tamban. tinapa mo pa, no? Oo, sarap niyan. Yung, alam nyo yung paboritong isda ni Apo Makoy? yan? Ludong. Ludong. Oo, kasi Ano ba itsura nun? Parang pinipicture. si Lakay kumakain nun eh. Nang inggit pa si Lakay nun eh. Ludong. Anong luto yan? Ang luto yata Siyempre, Ilocanong luto ay, yan. Ilocano. Of Sa course. Cagayan, sa ilog, sa Oo. yan eh. Marami yan eh. Well anyway, tayo po ay magtungo sa ilang mga pag-uulat mula sa labas ng impilan. Update mula po sa Australia accomplishments ni Pangulong Marcos, pinapurihan ng mga Pinoy. Detalye mo, Patrol 13, Gilbert Verdes. Kinlala ng mga Pinoy na nakabase dito sa Melbourne, Australia ang ibinubunga ng mga pagsisikap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pag-angat ng ekonomiya at mga proyektong infrastruktura sa Pilipinas. Ayon kay Walter Villagonzalo, nagawa ni PBBM na maging proud silang mga Pinoy sa Melbourne dahil sa mga nagawa nito sa economic growth na pumalo raw sa 7.6% at anya ay mas mataas pa ito sa 4.3%
ng Australia at 1.9 naman sa US. Dagdag pa ni Villa Gonzalo na maging sa road infrastructure sa Pilipinas ay nakitaan din nila ng pagbabago dahil sa ilalim ng Build Better More program. Naniniwala din si Mang Walter na isa ang infrastructure projects at dapat gawin o dapat na gawin ng administrasyon gayong magsisilbi itong barometro ng pagbabago, partikular na raw yung mga taong nagsisipagdatingan sa bansa. Panawagan naman ng nasabing Pinoy sa mga kapwa niya Pinoy sa Australia at sa iba yung dagat, suportahan na lang daw si PBBM sa halip na batikusin at kontrahin ng mga ginagawa nito para sa Pilipinas. Mula rito sa Melbourne, Patrol 13, Gilbert Perez nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, posibilidad na umano'y pakanalang daw ang surot. Naman, umagang-umaga, pasintabi po doon sa mga kumakain, ha? O nag-aalmusal ngayon, pakanalang daw ang surot at tagasa na iya. Tinitingnan ng isang kongresista. Ano, kinaalat ba yan? Alamin natin ang kabuang report. Hatid po ni Patrol 11, Tina Nolasco. Duda si Ako Bicol Party List Representative Bill Bungalon sa kamakailang issue ng nagsulputang surot at daga sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ayon kay Bungalon, posible kasing mayroong nagpakana lamang ito. Nakapagtataka rin niya ang magkakasunod na insidente na nag-viral sa social media ng Pilipinas. Gayunman, git ng kongresista, dapat magpaliwanag ang kinontratang pest control kung talagang ginagawa ng kanilang trabaho. Habang kung sakaling pest-free naman ang paliparan, dapat anyang mag-issue ng certificate dahil imahe ng Pilipinas ang nakataya rito. Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalikan ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Mapabalita, COMELEC kumpiyansa magiging maayos at walang problema ang online voting ng mga OFW. Ang pagulat naman buhat kay Patrol 5, Aya Yupanco. Magandang umaga, July at Drew. Magandang umaga, mga kababayan. Kumpiyansa ang Commission on Elections sa COMELEC na magiging maayos at walang problema ang online voting ng mga overseas Filipino workers o OFW sa darating na 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC spokesman Attorney John Rex Laudianco, nasa 11 kumpanya ang kanilang kinuha na siyang hawak ng online voting. Sinabi ni Laudianco, mahihirapan ang sinumang individual, partikular yung mga hackers na mapasok ang kanilang sistema dahil sa mga inilatag na safeguards. Para rin na matiyak, masiguro na ang nagparehistro ang boboto nasa sistema ng online voting ang pagkuha ng personal na impormasyon at biometrics ng botante. Paliwanag pa ni Laudianco, isa sa ilalim din sa random manual audit ang mga boto para matiyak ang bawat bilang, pero aminado siya na hindi mawawala yung pakanib sa mga nais manggulo sa darating na halalan. Una lang sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na all set na ang kauna-unahang online voting para sa mga OFW, subalit hindi naman ito mapapatupad sa lahat ng bansa dahil may ilan ang hindi pumayag na magsagawa ng internet voting. Ito si Patrol number 5. Ay, pa para sa implementar ng lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on-air agad-agad DWIC Patrol Report! Magbabalik po mga kaibigan ng iba pang mga balita dito pa rin sa Arangkada Balita Wednesday Edition. Makalipas naman po yan ng ilang paalalatang oras, alas 5:27 na ng umaga. Arangkada Balita! Alright, tayo po ay nasa ikalawang bagay na po ng Arangkada Balita. Alamin po natin ang ilang pang mga pagulat mula pa rin sa labas ng impilan. NFA magsasagawa ng emergency council meeting mamaya
ang pag-uulat buhat kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Magkakasa ng Emergency Council meeting ang National Food Authority o NFA ngayong araw sa pangunahan ng Department of Agriculture, Secretary Francisco Chulorel Jr. Di para matiyak daw na magtutuloy-tuloy pa rin ang serbisyo ng NFA sa mga magsasaka kahit pa 139 na mga opisyal at mga tauhan ng NFA ay sinuspinde ng Ombudsman. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DA Assistant Secretary Arnel de Mesa na nagtalaga na si Secretary Laurel na mga pinunong pansamantalang mga siwa sa operasyon ng NFA, pangunahin na ang mga next in rank ng opisyal sa kanilang mga regional office, mga sangay at mga warehouse. Malagaan niya kasi na maampat o hindi raw maampat ang operasyon ng ahensya, lalo pat nagsimula na raw ang pag-aani ngayong buwan, ganyan din ang pamimili ng NFA ng bigas sa mga magsasaka. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Kuha naman tayo ng iba pa mga balita mula sa ating Metro Patrol reporters. Dalawang tulak ng legal na droga timbog dyan sa Valenzuela. Detalye ng balita mula kay Kuya Danny Cruz. Kuya Danny, good morning. Yes, good morning. Dalawang lalaking tulak ng illegal na droga nasa kote sa bypass operation ng Station Drug Enforcement Unit ng Valenzuela Police. Ayon kay Police Captain ng SDEU, nakipagtransaksyon sa mga pulis ng dalawang suspect sa benta ng illegal na droga sa harap ng isang bahay sa Coloong 2 sa lungsod ng Valenzuela, kung saan nakabili ang kanyang mga tauhan na nagpanggap na bayan ng dalawang plastic sachet na naglalaman ng hininalang shabu. Kinilan ni Police Colonel Salvador de Stura Jr. ang dalawa na sila alias Nelson, 54 na taong gulang, at alias Peter, 34 na taong gulang. Ang dalawang ito ay nagtatrabaho bilang technical crew ng residente ng Piluan Subdivision sa Rincon. Nakasamsam ang mga otoridad ng dalawang suspect ng 27 gramo ng hinihinalang droga na may standard drug price na aabot sa 180,000 piso. Nakarecover din ng dalawang cellphone at isang motorsiklo. Nabawi din ng mga pulis ang ginamit na bypass money. Himas rehas na sa kulungan sa paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang dalawang suspect. Yan ang balita. Ito si Danny Cruz para sa impilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Nalaladapo naman tayo sa probinsya. Mayorya ng mga naganap na sunog sa Ilocandia, sa Ilocos Norte, forest at grass fire, ayon sa Bureau of Fire Protection. Pagulat naman buhat kay Manong Ronald Idol Gabsat Domingo. Inihayag ni Fire Superintendent Roxanne Parado, ang Provincial Fire Marshal ng Lalawigan, ang pangunahing naitalang sunog sa Lalawigan ay forest at grass fire. Ayon sa kanya, nakapagtala na ang Bureau of Fire Protection ng Lalawigan na siyam na insidente ng sunog sa loob lamang ng isang linggo. Aniya, naganap ang mga insidenteng ito mula Pebrero 26 hanggang ngayon. Nagsasagawa ng fire prevention activities ang pamahalang lungsod, Salawag at buong Lalawigan sa pagdiriwang ng Fire Prevention Month. Aniya, magkakaroon ng mga roadshow kung saan ipakita ang kakayahan ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection na magtatapos sa itong araw. Dagdag pa niya sa pagpapaalala sa mga residente na magsagawa ng mahigpit na pag-iingat sa paggamit ng mga gadget o appliances upang maiwasan ang mga pangunahing kaalaman sa sunog. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpilang may tulong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, sa iba pang balita, 38 minuto makalipas ang ikalima ng umaga. Kuha naman tayo ng update kaugnay dito sa kaso nitong broadcaster, o pinaslang na broadcaster na si Johnny Humalon. Mula kay Patrol number 5, Ayaw Pangko. Kuyang?
Umaasa ang Presidential Task Force on Media Security o PTPOMS na magpapalabas na anumang oras ng warrant of arrest ng Misamis Occidental Regional Trial Court laban sa 3 suspect sa pagpaslang kay Juan DJ Johnny Humalon noong November 5, 2023. Sa pinakahuling update sa kaso mula kay SITG Ground Commander at Misamis Occidental Provincial Police Director Police Colonel Dwight Montano, sinabi ni PTPOMS Executive Director Undersecretary Paul Gutierrez na inaprubahan na ni Provincial Prosecutor Dicky Gongob ang pagsasampa ng kasong murder at theft sa Misamis Occidental RTC matapos makakita ng matibay na basihan upang mahatulan ang mga suspect. Kasabay nito, sinabi ni Gutierrez na upang mas mapalakas ang pagtugis sa mga suspect ay nag-imprenta ng 70,000 piraso ng wanted flyers ng mga suspect sa tulong ng APO Production Unit. 40,000 piraso ng flyers ay ipinadala sa tanggapan ni Montano sa Oroqueta City para sa pagpapakalat sa Misamis Occidental at mga karatig na lugar. Nalaman din kay Gutierrez na tutulong ang Philippine Ports Authority o PPA sa pagpapakalat ng natitirang 30,000 piraso ng wanted flyers na ilalagay ng PPA sa mga pantalan sa buong bansa, lalo na sa Mindanao. Sina alias Ricky, Inteng at Boboy ang mga suspect sa krimen na tiniyak ni Gutierrez na ihahayag ang buong pagkatao sa oras na maglabas ng warrant of arrest ang korte. Ito si Patrol number 5. Ay pa ako para sa implemento ng lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad, DWIC Patrol Report. Iba pa ring balita, tanggap tayo ng pagulat mula sa probinsya. Anilag Festival sa Laguna umarangkada na. Detalye mula kay Arman Cambe. Formal na magsisimula ang Anilag Festival sa Laguna makaramag daw sa isang press conference kahapon sina Laguna Governor Mil Hernandez at Congresswoman Ruth Hernandez na ginanap sa Governor Satellite Office sa Barangay Halang, Calamba City, Laguna. Sa pahayag ni Governor Hernandez, mas pinaghandaan ng kanyang tanggapan ang ipapakita ang iba't ibang showcase at kasiyahan sa mga Lagunense sa kabuuan ng 7 araw na event. Sa ngayon pa lang, inaabangan na ang mga nagagandahang float ng 30 munisipalidad na lalawak sa nasabing contest at ang street dancing na siyang pinaka-highlight ng naturang festival. Ayon pa kay Governor Hernandez, para lalong pagandahin ng mga bayan sa Laguna ang kanilang pagsali sa nasabing festival, pinaghanda niya at binigyan ng tig-kakalating milyong piso ang bawat bayan sa Laguna para lalong pagandahin ang mga ilalok nito sa contest. Arman kami mula Calabarzon, nagulat para sa film may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pa rin balita na itala ng Philippine Statistics Authority o PSA ang pinakamabilis na pagtaas ng rice inflation sa loob ng 15 taon nitong Pebrero. Bumilis ang inflation ng bigas sa 23.7% mula sa 22.6% kumpara noong Enero. Ito na ang pinakamabilis na inflation rate para sa para sa nasabing produkto simula Pebrero noong 2009 kung saan naitala ang rice inflation sa 24.6%. Ayon kay National Statistician at PSA Chief Claire Dennis Mapa, patuloy ang pagtaas ng presyo ng bigas sa world market siyang tunay po yan. Sinabi pa ni Mapa na mas mabilis ang paggalaw ng presyo ng bigas dahil sa mababang base effect na namataan noong Enero hanggang Hulyo na nakarang taon kung kailan bahagyang mababa ang rice inflation. Arangkada Balita! Maaari naman daw magtuloy-tuloy ang taas presyo sa bigas. Nako po! Ito naman ang pangamba ng grupong Bantay Bigas dahil nga sa anilay importasyon. Ayon kay Bantay Bigas spokesperson Cathy Estabilio, mas makikinabang sa pag-aangkat ang mga miller, traders, importers sapagkat sila ang may hawak ng produkto.
Dagdag pa ng grupo, tumaas na ng mahigit 1% ang inflation sa bigas at kanyang binabala na maaari pang tumaas ang presyo nito dahil sa epekto ng El Nino phenomenon. Arangkada Balita! Speaking of bigas, pinaiimbestigahan na sa House Committee on Agriculture and Food ang pagbebenta ng National Food Authority ng buffer stock ng bigas sa mababang halaga. Batay sa House Resolution 1611 na inihain ni na Committee Chairman at Quezon Representative Mark Enverga at Abono Party List Representative Robert Raymond Estrella, aabot sa 75,000 metrikong tonelada ang naibenta sa mga rice trader ng palugi. Ito'y sa pamamagitan ng pagdedeklara na pabulok o luma na kahit maayos pa ang mga bigas sa makatwid dinoktor. Una nang naghain ang hiwalay na resolusyon si Senador Amy Marcos upang imbestigahan ang issue sa Senado. Arangkada Balita! Magbabalik po ang iba pang mga balita dito pa rin sa Arangkada Balita. Makalipas naman po yan ng ilang paalala tong oras. Alas 5:45 na ng umaga. Sa pagpapatuloy pa rin ng ilang mga balita ngayong araw na ito, handa na o naniniwala ang Commission on Elections na malabong magkaroon ng plebisito sa charter change ngayong taon o bago ang 2025 midterm polls. Ito ang inanunsyo ni COMELEC Chairman George Garcia dahil nauubusan na sila ng panahon sa preparasyon para sa halalan. Idinagdag pa ni Chairman Garcia na imposibleng magkaroon ng plebisito ngayong taon para sa Chacha dahil Marso na ngayon at mayroon pa silang procurement at mga paghahandang inaasikaso. Sa makatuwid, ipit na po at kapos na sila sa panahon. Pero binigyang diin ng Poll Body Chief na obligado silang magsagawa ng plebisito kahit kailan ito imandato kung imamandato ho ng Kongreso. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, sa oras na alas 5:50 ng umaga, humarap sa investigasyon ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang dalawang bagong testigo laban kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Kinilala ang dalawang testigo na sina Reynita Fernandez, dating miyembro ng KOJC at domestic worker sa Singapore, at itong si Dindo Makiling, dating Executive Director ng Children's Joy Foundation sa Canada, na sinimulan nitong si Pastor Kibuloy. Kwento ni Fernandez, bumalik siyang tagasunod ng founder ng KOJC at ginawa siyang leader ng mga manggagawa roon kung saan kinakailangan nilang magbahay-bahay at makakolekta ng 200 Singaporean dollars araw-araw. Magkano ba yun? 200 Singaporean dollars araw-araw daw po ang kailangan kolektahin. Kaugnay nito, umalis naman si Makiling sa foundation ni Pastor Kibuloy noong 2019 matapos niyang malaman na ang nalikom na 1 milyong Canadian dollars na tulong sa mga bata ay hindi raw napunta sa mga dapat makatanggap nito. Arangkada Balita! Tuloy pa rin yan, ipinaaresto na ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na pinamumunuan ni Senator Risa Ontiveros si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy matapos nitong muling isnabi ng investigasyon kaugnay sa mga akusasyon laban sa kanya. Dapat din na nagpadala na ng liham si Kibuloy sa komite sa pamamagitan ng legal counsel nito at hiniling ang pagsasantabi ng sabpina dahil sa paglabag nito sa fundamental at sacred constitutional rights ng leader ng KOJC. Iginiit ng mababatas na kung papayagan ng palusot o alibay ni Kibuloy ay mawawalan na ng kapangyarihan ng Senado na magsagawa ng investigasyon. Arangkada Balita! Samantala, eto, magandang balita to mga kaarangkada at partner Drew dahil eto nga po muling nakasungkit ng parangal. Siyempre, si ELC Chairman and CEO D. Edgard A. Cabangon sa ginanap pong 45th
anniversary celebration ng Metrobank Foundation Incorporated sa Taguig City na may temang A Heart That Serves. Ginawa rin si Chairman Cabangon kasama ang higit 30 iba pang mga institusyon at individual ng Partner in Empowerment, Advocacy and Commitment to Excellence o Peace Award. Ito'y bilang pagkilala naman po sa patuloy na kontribusyon sa pagtataguyod ng bansa para sa mga marginalized sector. Kakibat nito, umaasa si Ginoong Aniceto Sobrepeña, Pangulo ng Metrobank Foundation, na gagamitin ng mga ito ang parangal upang patuloy na isulong ang kanilang magandang advocacy. Samantala, ginawa rin din ng Award for Continuing Excellence and Service o ACES Award ang ilang pang personalidad gaya ng mga sundalo, pulis, journalist, guro at iba pa bilang pagkilala naman sa kanilang puso pagmamahal sa serbisyo na nakakatulong sa iba. Kabilang sa mga kinilala si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na umaasang magsisilbing inspirasyon sa iba ang kanyang parangal na natanggap. Hinimok naman itong si dating Senate President Franklin Drilon ng mga awardees na patuloy na magsilbing mabuting halimbawa sa taong bayan. So congratulations po sa lahat ng mga binigyan ng parangal, lalong-lalo na syempre sa ating big boss, ALC Group Chairman and CEO D. Edgar Cabangon. Arangkada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Patay ang isang student pilot at trainer nito matapos sumalpok ang kanilang minamanehong Cessna training aircraft sa isang pampasero eroplano sa Nairobi, Kenya. Ayon sa mga otoridad, patungo ang Safari Link sa coastal resort na Diani na may lulan na 44 na pasero nang bigla na lamang makarinig ng malakas na tunog. Sa ngayon, patuloy na inimbestiga ng mga otoridad ang sanhi ng naturang aksidente. Arangkada Balita! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Humakot naman ng award ang Filipino volleyball star na si Jaja Santiago sa Japan V-League. Japan V-League Division 1. Volleyball. Ayun. Hindi man nasungkit ng koponan ni Santiago na JT Marvelous. Ang laki ng sweldo nito, no? Ang gintong medalya. Tinanghal naman ang volleyball star. Ang galing. Bilang, lapad talaga ha. Animuchi. Bilang best attacker at best blocker. Talagang magaling mga Pinay, no? Dagdag pa dito, tinanggap din ng Filipino Pride ang Fighting Spirit Award. Yan, dyan tayo nangunguna palagi, di ba? Congratulations! Jaja Santiago! Arangkada Balita! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News! Where's the baby? Ito ang hirit ng father-in-law ni Eat Bulaga mainstay at kapuso actress Maine Mendoza Atayde sa kanyang ginanap na birthday special sa Eat Bulaga kamakailan. Magmamadali naman. Dahil dito, napatakip na lamang ng bibig si Maine sa sinabi sa kanya ni Art Atayde. Yung kanyang father-in-law. Hindi rin naman nagpahuli ang mga kasama nito sa nasabing programa. Gayun din si Bossing Vic Soto na sagutin niya ang tanong ng kanyang biyanan. Kaya tugon ni Maine ay malapelikulang sagot, coming soon. Wow! Ayan ha. Naku, kailan ba sila kinasal? Last year. July. Last year lang, no? July, mga around July 26, 27. Ganyan. Di ba sa Baguio nga, binatikos pa yun? Oo. Pero anyway, basta nandyan. Bata pa naman yan si Minnie, tsaka si Arjo. Hindi, kabiruan niya kasi yung kaasaran daw niya yung tatay ni Arjo. Ayan, si Ginoong Art Atayde. If it comes, it's a blessing. Then yes. Thank God. Of course. And thank God for every day. Yes. Diba? Eto naman, para naman po sa ating viral news. Nakaw! Gusto rin mag-viral, ano? Oo. Nagiyawan po ang mga manonood, hindi lamang sa The Eras Tour concert ng American singer na si Taylor Swift na ginanap dyan sa Singapore, kundi pati na rin sa ginanap na wedding proposal rin ng isang lalaki.
pa-viral ka, kuya. Makikita po sa video na ibinahagi ng kaibigan ni Ryan Novelies. Nagulat ang fiancé nito na si Chanel sa ginawa ng kanyang soon-to-be husband. Ayon kay Novelies, hindi niya ma-imagine na magpo-propose siya sa ganong kadaming tao. Wow, ha? Pero sayang niya ang opportunity, pagkakataon, higit lalo sa hirap ng sa pagbili ng ticket ng sikat na American singer. Naku, mahal pa ticket dyan eh. Dagdag pa nito, hindi na raw sa sana all ang kanyang girlfriend. Sa tuwing may nakikita, napapanood o nasasaksihang proposal. Ayan. Good morning daw po, sabi ni Congressman Joey Salceda. Ganun ba? Kasi yung heroes. Well, anyway. At tayo po ay pansamantala pong nagtatapos, pansamantala po nagpapaalam ngayong pong araw na ito ng Wednesday. Sa ngalan po ng buong tropa ng DWIC, kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita, Drew Racino. Ako naman po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na po ang usapang tol kasama si Senator Francis Tolentino at Cecil Villarosa na susundan naman mamaya. Yes, of alas course. 7. Of course. Ni? Pasada Balita, nag-iisa lang, Siyempre. John Ibanez. At happy birthday. Sino yan? Lawrence, si Sir Lawrence de Malanta. At si Shannon Regalario. Nako, isang gwapo at isang maganda. From DWIC. Yan, of course. Happy birthday. Susunod Happy na po, birthday. Senator Tolentino at Cecil Villarosa.